kayo nag-meet ni Robot? Naku, long story yan. Dapat may pakasalan niya ng iba. When was this? 13 years ago? 2010 yan. May pakasalan siya. So, bumunta na siya rito? Hindi pa po. Naka-ready pa lang papuntang Pilipinas. May ano na siya, may ticket, may visa. Hindi sila nagkasundo ng babae. Ngayon, yung kaibigan ko na taga-amin, tumawag po yun sa akin kung gusto ko na mag-asawa ng Koreano. Ay, hindi pumayag agad ako. Pumayag ka, hindi mo pa nakikilala yung lalaki? Hindi pa kasi siyempre, nung time na yung broken heart din ako, wala naman sa akin. Pilipino, wala naman nag-ilumirin eh. Kaya tapos iniisip ko na lang, magsagip ka pamilya ako, no, para yung mga kapatid ko. Anong sagip ka pamilya? Yung, ano po, yung, Sinalo mo. yung breadwinner po kasi ako ng pamilya namin. So kahit wala kang emosyon, wala kang damdamin para sa lalaki, No. okay lang sa'yo? Okay lang po. Dahil, ano unang inisip mo? Yung pamilya ko, yung kapakanan ng pamilya. Ilan ba kayo magkakapatid? 10 po kami. Ang ilang ka? Pangapat po. So, nasagip mo naman. Oo, napatapos ko naman yung mga kapatid ko. Tulong po kami. Oh, yung nanay at tatay mo, ano naman naibigay mo? Marami po, Diyos ko. Yung bahay namin, nakasangla yan, tinubos ko yan. Yung mga lupa namin, sinangla yan, tinubos ko rin po yan. Nagkatulong po ako sa Manila ilang taon. Tapos sabi ko sa mga magulang ko, kailangan paaralin niyo ako. Kasi kung merong sa pamilya namin na hindi magtapos, yung inog po ba ng kahirapan, yung parang hindi na siya matitigil. Kaya sabi ko, kala nanay, paaralin niyo ako kahit ako muna yung stepping stone ng pamilya namin. So, napatapos ka ba? So, 2 years po computer secretarian po. So, ngayon, yung mga kapatid mo, tapos na. Opo. Lahat? Yung 4 ko pong kapatid na sumunod sa akin. Pero yung mga ate ko, nagtulong-tulong din po kami noon para makatapos yung mga kapatid ko. Nagambag-ambag po kami. Buti nung umuwi kayo rito, asensado ka na dahil 4 kayo nagtinikitan or bumili ka ba ng ticket para makarating dito sa Pinas? Hindi po, puro sponsor po yan dito sa TikTok. Ito, Opo. yung pag-uwi niyo sa Pilipinas? Opo, kasi hindi po ako makaka-uwi kung pera ko lang po, hindi ko po kakayanin. Yung mga, mga may kaya kong mga kaibigan sa TikTok na hindi ko pa Sila nakikilala. nag-sponsor. Opo. Kaya kayong 4 andito ngayon sa Pinas. Opo. Dahil, Anniversary po kasi nila nanay at tatay. Golden anniversary po. Tapos si Robot, isang beses lang po yan nakauwi nung kasal lang namin. Yung tatay ko, pag laging tumatawag yan, sabi niya, bago ako mamatay, gusto niya makita yung manugang niya. oh, Kasi isang beses, tapos ako po 7 years na hindi nakauwi. Kaya sabi ko sa kanya, parang ito na lang yung regalo natin kana nanay at tatay na makauwi. Tapos maipakasal po namin siya ng golden wedding anniversary po nila. Tapos sa lugar po namin kasi first time po nila na may mag-celebrate po ng golden wedding anniversary. bakit ka naiyak? Nabanggit yung gusto makita ng tatay mo. Kasi matanda na po yung tatay ko, may sakit na. Na po yung tatay ko is 79. Pag tumatawag ako doon, lagi sinasabi, kailan kayo uwi? Tapos, kamusta si Minsok, yung asawa ko? Kasi, Ano pangalan niya? Minsok po. Minsok. Parang ginawa ko ito, para nang mapasaya ko din ang tatay ko. Talaga. So ito, surprise ba sa tatay mo, no? Hindi po. Alam niya, excited siya. Excited. Tapos hindi yun lumalabas ng bukid yung tatay ko. Lagi lang yun sa bahay namin. Pero nung time na uwi kami, sasama daw siya na magsundo. Malayo po kasi yung bahay namin sa airport. Kaya sabi ko, mag-hire na lang kayo ng van para makita, salubong talaga kami ni tatay. Ano ang fear mo? Ano takot sa buhay? Yung mawala po magulang. Yung mawala po yung mga magulang ko. Na hindi ko na natupad yung pangarap ko para sa kanila. Yan lang. Kung sa sa magandang buhay, nabigay naman na po namin. Kasi ngayon, hindi na ganun kahirap ang buhay namin, hindi kaya dati. Kaya sabi ko, yun na lang yung pangarap nila na makasal sila ngayon, mag-ipon-ipon, Ikaw gumastos. Ate-ate po kami pamilya. Bali, ang nag-organize po yung kapatid ko. Tapos, inassign po ang bawat pamilya kung magkano ang kontribusyon. Yun po. Tapos sa TikTok, may mga nag-sponsor din. May mga bigay daw ng lechon. May mga bigay ng dagdag, Talaga? panghanda. Kaya po, excited na po kami. Di ba mahirap kung babalik ka ng Korea, pero ikaw lang mag-isa, si husband mo taong bahay? Or magta-try pa rin na magtrabaho kahit... Hindi na po yung magtrabaho. Talaga ako lang po mag-isa. Ha? Ako lang po. Hindi niya na po kaya magtrabaho kasi ilang opera na po yan siya. Hindi na rin siya pwede nang mabibigat. Kasi pag yan, baka mamatay na yan. Kasi 2 major operation na po yung niya, nabagsakan ng puno yan.
binti. Oo, pero at least diba, nakakatuwa ka kasi despite that, hindi mo pa rin siya iniwan. Oo. So feeling mo ba parang lagi kami pasan? Palagi. Mahirap kasi tapos hindi pa siya nagasalita. Okay lang di ba sana kung pagod ako, yung pagod ako sa trabaho, pero yung pag yung mental na yung umatake sa akin, yun ang hindi ko kaya. Yung darating ka sa bahay na parang wala kang asawa. Ba't ganun ang pakiramdam? Di ba kung halimbawa, kung Pinoy yung mapangasawa mo, yung sasabihin na kumain ka na, yung mga ganun po na pangkaraniwan. Siya, Hindi nga pa kasi pala salita siya. Kaya di man tawag ko robot. Pero mabait naman po siya. Inaasikaso niya yung mga anak ko. Parang yung iniisip ko na lang yung love language sa akin. Nag-uugas siya ng plato. ganun yung routine nyo? Oo, everyday? ganun. Everyday. Magkaiba kami ng tulog, ng ano. Para ako may ka-boardmate, may panganay, may asawang robot. Yun parang package deal na. Nandun na lahat. Sabi ko sa Diyos, hindi naman ako nakapatay na Hindi naman ako nakapatay. Wala naman akong krimen na ginawa. Sabi ko ganun. Sabi ko, bakit naghirap ako ng ganito? Sabi ko ganun. Pero tapos sabi ko, parang siguro may purpose din. Sabi ko, baka iniisip ko na lang na kahit robot yung asawa ko, hindi naman ako binubugbog. Mabait naman yun sa mga anak ko. Parang gano'n na lang. Pero hindi ka naman minsan yung sobrang init ng ulo mo nababalingan mo siya. Tapos nagagalit ka, tapos lahat ng sama ng loob mo, ibubuhos mo sa kanya. Minsan itong huli lang po yan, nabugbog ko yan. May libreng uwi po kasi malaki yung matatanggap namin sa gobyerno. Akala ko, nag-apply. Magkasama kaming dalawa. Naglakad siya, papuntang munisipyo, ako bangko. Sabi ko, nagpasa ka na ng papel? Sabi niya, oo. Dumating yung result. Kasi may chance na may bibigyan ng libreng uwi. Kasi 13 years siyang hindi nakauwi. Ako 7 years. Naglabas na ang resulta. Pumunta ako sa kwarto niya. Sabi ko, may result na. Kasi ang mga Pinay-apat pinauwi ng libre. Hindi, makakatanggap kami ng parang nasa 300,000. Oo, sa pesos na yun. Parang gano'n, libre ang ticket, libre pa ang allowance. Sabi niya, wala pang message. Pinuntahan ko doon sa munisipyo, hindi nagpasa ng papel lang ko. Eh di ba, sa sobrang galing ko, binugbog ko siya, sinuntok ko sa likod. Hindi siya naka-email, sabi ko po, sabi ko wala ka nang trabaho, hindi, ipapasa mo lang yung papel, hindi mo pa ginawa. Sabi ko, animal ka. Oo, tapos, bandang huli, na-realize mo, ba't ko ba ginawa yun? Hindi ako nagsisi. Deserve niya yung mabugbog dahil bakit siya nagsinungaling sa akin? Sabi kong gano'n. Kasi naghahirap na nga ako. Hindi niya inano. Hindi niya pa pinasa. Hindi nilakad. Oh my God. Balik-balik ako sa munisipyo. Sabi ko, nagtanim na ako ng galit sa ibang mga Pinay. Sabi ko, unfair kayo. Ilang taon kami hindi nakaka-uwi. Ang iba po kasi 3 beses na nakaka-uwi, 2 uwi. Tapos ako 1 beses. Hindi pa ako na-aprobahan. Sabi ko, mag-rally na talaga ako sa mayor ng Korea na to. Pala siya ang may pagkakamali. Yan po, yung bago kami mag-uwi. May nagtulong naman ako, bumili namin ticket. Ibig sabihin ko, i-refund ko na lang sana. Ito na, di ba nasa airport na kami? Naiwanan na naman kami ng aeroplano. Ang date ng aming, oras po namin ay 7:35. Nag-alarm ako ng alas 4, tulog kami sa hotel. First time siguro ng lulo mo sa hotel, ayaw na magising. Ganito yun ganito kaputi ang hotel doon. Tulog-tulog siya. Nag-alarm ako alas 4, sabi ko, Subiniapa. Ang tawag ko po sa kanya dati, Subiniapa, tatay ni Subin. Pagising tayo alas 4. Sabi niya, hindi, alas 6. Sabi ko, alas 6 kang po. Sabi ko, hindi talaga natin mabutan to aeroplano na to. Ang bagal pa ng lulo mo magkilos. Hindi, nandoon na sa langit yung aeroplano. Kumatos na naman ako. Sabi ko, parang nasa 40,000 ang refund. Ouch. Oh. Ay di nag-iyak ako sa airport, may kinausap na akong kaibigan, kumalma ka ganito. Tapos wala akong mautangan na pera na yun kasi yung kaibigan ko, pauwi pa din. Tapos tumawag ako sa ibang kong kaibigan, pahiramin ako kasi kailangan namin ng rebook. Tapos sa sobrang kong stress, nag-live ako. Tapos nagbiro-biroan kami ng dalawa ni David, kaibigan ko sa Amerika. Tapos naglukuhan kami, nabanggit ko ngayon na naiwanan kami ng aeroplano. Tapos na magbabayad ako ng 40K. Ngayon, nagtulong-tulong sila sa TikTok para maibalik yung 40K. Kaya yun po, nakalikom kami noon ng nasa 40K. Eh di bayad na. Si robot, walang pakialaman po ang stress na stress. So, bago naman ako makauwi na tong Pilipinas, grabe stress ko. Kaya na-resolve na. Hindi, sabi ko po, akong buhay nito. Sabi ko, kung ayaw niyang umuwi sana, di kami na lang. Pero naisip ko na naman si tatay, di lakas-lakasan na naman ako kasi kinahanap siya ng magulang ko Kaya pinagtsagaan ko na naman isama siya. Tapos mas dumubli pa yung tulong. May mga nagbigay pa ng allowance namin. Wow. Kaya, May pocket money pa kayo. may mga nagbigay din naman. Hanggang ganyan ka lang naman sa asawa mo, hindi ba?
Buti hindi ka katulad ng iba na yung iba, pag sobra na sila nai-stress, iiwan nila. Oo, iniiwan. Di ba may divorce sa Pilipinas? Oo, ikaw ba't diba? At Kasi iniisip ko na lang nung time kasi na mayroon siya, yun na lang iniisip ko na hindi naman ako naghirap. Parang bilang di ba pag mag-asawa, parang susubukan niya yung relasyon yung dalawa pag time na wala na yung isa. bihira sa magkaibang lahi yung nagkakasundo at nagtatagal. So, bakit nagtatagal kayo ni Robo kahit wala na siyang ano sa Kung wala akong anak, matagal ko nang iniwan yan. Kasi grabe na talaga ang stress ko. Yung kapatid niyan, tulala, iniwan na ni Vietnam. Dalawa kaming may asawang foreigner, yung kapatid niya. Pareha silang dalawa, yung isa naman tulala, siya robot. Sabi, nireklamo ko na lang sa binan ko. Sinasauli ko na yan eh. Kinausap ko yung binan ko, nag-iyak ako doon. Sabi ko, binan, pagod na ako sa anak mo. Bakit hindi nagsasalita yan? Sabi ko gano'n. Oh. Anong minsan, uubusin niya talaga ang pasensya ko. Bibilangan ko pa yan. Kumain ka na? Isa, dalawa, mga 10 pa. Ang tanong ko niyan. na kumain ka na? Kumain ka na. Anong ginawa mo? Hindi nagasagot. Ina ka, sabi ko gano'n. Kaya yun, pumunta ako dati sa biyanan ko. Tapos sabi ng biyanan ko, ano daw, mana sa tatay mo. Ay, hindi talaga nagsasalita. Hindi pala salita. So, mabuti pala may anak kayo. No? Oo, sila na lang talaga yung ano ko. Mahal mo pala yun. Mahal pa din, pero minsan, di ba, sa mag-asawa, parang sa sobrang galit mo na stress, parang magising ka na hindi mo na mahal. May time na ganyan ako eh. Tapos minsan, magkabait-baita na naman ako. Tatay pala ito ng mga anak ko. Hindi pasilbihan mo na naman. Kasi wala ka ng choice. Malaki naman ng ano na naiko-contribute ng mga anak ko sa kaligayahan. Opo, sila na lang. Lalo na itong nakakota ka na, babae, lalaki. Oo. Anong balak mo sa kanila paglaki nila? Doon sila sa Korea o Parang sa Korea po, kasi doon po yung ano nila kinalakihan. Pero sabi ko nga, pag malalaki na siguro sila, kung buhay pa ako, mag-uwi na ako sa Pilipinas. Gusto ko dito mag-retire. talaga? Oo, nakakapagod doon, kakabagting ng ulo. Kaya di ba marami nagpakamatay doon? No? Ako muntik na ako, naglas-las na nga ako eh, na gusto ko na magpakamatay noon. Yung mukha ko na to, hindi yan mga unlimited ano yan, pimples. Hindi ako nakakatulog, yung pagod ka na sa buhay. Oh. Kaya ano yun, nung na-discover ko ang TikTok, yan ako nawala ang aking stress. Kasi nakakatawa. O yun. So, malaki na gawa ng TikTok sa Opo. buhay Malaki para po. madagdagan yung kaligayahan. Opo. Kasi di ba, may asawa kang robot, wala kang makausap. Ay sa TikTok, marami ako nakikilalang mga kaibigan, mga anak ko. Pagtulong mo sa pamilya mo, kahit may sarili ka ng pamilya, bakit ganun si Aling Mir? Kasi po yung pinalaki kami na magulang namin na kahit mahirap po yung buhay namin na alam niyo po yung nagtutulungan, yung mapagmahal. Sobrang naghihirap yung mga magulang namin. Kaya deserve din po nila na ibalik namin ngayon yung paghihirap nila. Sobrang hirap. Sobrang hirap ng buhay namin. Sobrang hirap. Dumating ba yung araw na wala kayong makain? Opo, yung tatay ko po isang mananggite yung nagtutuba po. Tapos yung nanay ko BSW tapos nagagupit-gupit lang. Tapos one time, wala kaming noon wala kaming masaing. Yun lang ang tinandaan ko, sabi ng tatay ko, Ning, magpaapoy ka ng abuhan. Kasi po sa probinsya, kapag may umuusok po yung bubong, ibig sabihin may sinasaing. Pero nung time na yun, wala talaga kami sinaing noon. Kaya inutusan na ako ng tatay ko na magpadikit ako ng apoy. Para makita lang ng kapitbahay namin na may niluluto kami. Kahit wala. Kahit wala. Kaya sabi ko, pinangako ko yun sa sarili ko na kahit anong mangyari, sabi ko, iahon ko sa hirap yung pamilya. Kaya hindi din po ako agad nag-asawa. Yun, trabaho ako sa Manila, nagkatulong. Kaya sabi ko minsan, Lord, grabe yung sakripisyo ko sa pamilya ko. Tapos pagdating ko na nag-asawa ako, sabi ko, bakit naghihirap pa rin ako? Yan. Yung tanong mo yan, nakuha mo na sa Minsan hindi pa rin. Hindi pa rin. Kasi parang ang hirap-hirap mabuhay, di ba? Lalo pag yung asawa mo, wala kang katuwang sa buhay. Pero minsan, di ba, nung umuwi pa ako dito, parang
Ngayon ko din na-realize yung purpose ko sa sa mundo. Na siguro, kahit naghihirap ako, kahit may mga pinagdadaanan ako, mas marami pa rin akong tao na mapasaya. Pero yun na lang po yung iniisip ko. Marami ka na napapasaya. Yun ang totoo. At saka, sobrang mapagmahal po kasi talaga yung mga magulang ko. Iswerte nila sa'yo. Dahil ikaw ang anak nila. Mabait ka kasi. Thank you po sa VIP na mura. Aware naman yung mga bata na yung dynamics nyo ni robot. Opo. Ganyan lang kayo. Hindi naman sila nagre-react na huwag kayo mag-aaway sa harap namin or hindi ba sila natetensyon pag nag-aaway kayo? Hindi naman po ako, hindi naman ako palaway sa kanya. Pag yung matindi lang yung kasalanan. Hindi naman po ako yung lagi nagabunganga kasi wala naman kwentang kausap itong kaaway. Bakit? Hindi ka pinapatulan. Sige bunga, kung lumayas na, sabi ng anak ko, wala ka nang kausap, wala na, nagbilyard na. Ba't pagmamahal ang pangalan niya? Gusto mo kasi yan dati, pag tinatawag ko yan na Yuno, hindi nakalapit. Pag Oh. tinatawag ko siya noon ng pagmamahal ko na sobra-sobra, Oh. takbo agad siya, tapos hinalikan niya ako. Ang pagmamahal ko na sobra-sobra, ang pag-ibig. Ari ka mahal-mahalan ko talaga yan eh. Yan ang Super signal. sweet. Yan yung regalo niya sa'yo. Oh, yan na lang ako kumukuha ng lakas. Walang ambag, walang ambag. Ano na? Ano na, Kim? You speak English? Ay. Oo, nakapagsalita. Nakapagsalita. Mahal kita.